A few episodes ago ay pinag-usapan natin ang Lea Salonga, Nick Chen issue and medyo na-bash tayo dito. This week, pag-usapan naman natin ang isang ina na hindi naman nag-pander dito sa whole trans ideology thing na ito. Si Izzy Trazona ng Sex Bomb. This is a tale of two mothers. Pero sila, I'm surely mahal na mahal nila ang kanilang trans child. Pero isa sa kanila, hindi nag-sacrifice ng truth. Recently, itong si Izzy Trazona ay nasa news for different reasons. And yung isang reason is dahil may special appearance siya sa Sex Bomb reunion concert and may mga videos nito. Sobrang nasiyahan ang lahat. At ang isa pang reason kung bakit nasa news si Izzy is because of her trans child. Nung una nga ay drag queen pa lang itong kanyang anak na lalaki and sobrang ganda ng pagkaka-handle ni Izzy. It seems like Christian si Izzy at ayaw niyang isacrifice ang kanyang values. Ayaw niyang isacrifice ang truth. Pero recently ay lumabas sa news ang anak ni Izzy na si Sofia at ito ang kanyang sinabi. Mula sa ABS-CBN News. Izzy Trazona's trans child, Sofia Trazona, reveals they no longer see each other. Sabi dito, Sofia Trazona, the firstborn child of former sex bomb Izzy Trazona, revealed on social media that they no longer see each other. In a post on X on Feb 9, Sofia responded to messages from supporters and addressed questions about her relationship with her mother, their pronouns, not mine, admitting that distance has remained between them as she continues her journey as a trans woman. So out of convenience, yung pronouns na lang sa news ang babasahin ko, but doesn't necessarily mean that I agree with it. No, di na po kami nagkikita ni Mama, she revealed. She explained that her decision is rooted in fear and self-preservation as she does not want to relieve the emotional pain she experienced in the past, particularly when she first came out and faced conflict with her mother. I am also scared na pag nakita niya na ako ngayon ay trans woman, iba na ang reaction na marireceive ko and ayoko na bumalik sa dark place nung lumabas yung issue. I just want validation and acceptance. Wala nang iba. She maintained. Okay, so ito yung galing sa side ni Sofia. A few days ago ay sumagot naman si Izzy tungkol sa issue. At ito ang sinabi niya. So galing ito sa Inquirer.net. No contact, Izzy Trazona bears text exchange with trans child. So sabi dito sa news, Sex Bomb Girls Izzy Trazona debunked claims made by her own transgender child, Sofia, that they have not been in touch and have remained estranged amid her transformation to becoming a woman and a drag performer. By the way, drag performer ka pa rin ba kung kinoconsider ka na ng media na babae ka na? So medyo contradicting yon, di ba? Para sa kanila, babae ka na lang na sumasayaw. So I'll leave that to be their problem. Trazona went on social media on Tuesday, Feb 10, to share a text message between her and her son. And notice dito sa news na ito, yung son ang may quotation marks that took place last Saturday after the Sex Bomb Girls member made a surprise appearance at the girl group's reunion concert. So punta na tayo dun sa text exchange and sa post ni Izzy. Sabi dito, and this is from January 25. Sabi hindi. Then sabi ni Sofia, I'm so happy and proud of you. In spite of everything, you still stick to what you know is right. Naiyak lang ako na nakita ko na nasa concert ka with your friends. Then sabi ni Izzy, salamat anak, by his strength always. And very Christian ni Izzy. Salamat Izzy sa message na ito sa iyong anak. I miss you. Continue to be strong, praying for you always. Mag-ingat ka palagi. I love you. Then sabi ni Sofia, I miss you. Super. Pinagpe-pray kita palagi. I love you too. And it's good na kahit na nag-transition si Sofia, ay nagpe-pray pa rin siya. And Sofia, I'm sure he needs a lot of our prayers. Then, habang shinare ni Izzy itong screenshot na ito, sabi niya, ayoko na sana i-public ito pero dami na naman lumabas at nagko-comment even if they don't know the truth behind. Laging ganern. Dapat po wag ganon. Hehe. Pero pipilitin ko pa rin intindihin ang mga people. And ito yung clincher dun sa post ni Izzy. Here is the last convo of my son and I. So, mapapansin nyo na hindi nag-pander si Izzy. Tinatawag pa rin niyang son ang kanyang anak. At bago ako magbigay ng comment sa buong sitwasyon na ito,
Kung hindi pa kayo subscribe dito sa channel na ito, baka pwedeng pa-hit ng subscribe button down below. Let's make pro-family values viral. And to do this, hingin ko ang tulong nyo, mag-subscribe kayo and pakishare na rin ng video na ito. Anong comments nyo? Ilagay nyo na lang sa comment section down below. Anong masasabi nyo tungkol sa buong incident na ito? Hindi ko sinasabing hindi mahirap yung sitwasyon ng isang magulang na may trans child or a child na may gender dysphoria. In fact, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ni Sofia at Easy ngayon. Pero sigurado ako napakahirap ng pinagdadaanan nila. At sobrang hanga ako kay Easy dahil napakadaling sabihin na kapag mahal mo ang anak mo, kailangan suportahan mo lang siya no matter what sa kahit na anong gusto niya. Pero ang danger dito is hindi mo siya ginaground sa truth. Pero yung iba sasabihin na, ang truth is his truth or her truth. Sadly, hindi yon ang reality. There is only the truth. Dahil kung merong his truth, her truth, di wala nang kasinungalingan. Lahat totoo. Kahit na nagko-contradict ito sa isa't isa. Kaya hanga ako kay Easy dahil hindi naman nawawala yung pag-ibig niya. Si Kristo, and I will inject some religious message na rin. Si Kristo ay napako sa krus at may dalawa siyang kamay. Yung isang kamay is outstretched for love. Pero yung kabilang kamay is outstretched for the truth. Mercy din ang isang kamay, justice yung kabilang kamay. So, hindi nawawala ang love, truth, mercy, and justice. Dahil kung napuruhan ka sa love at hindi ka nakakapit sa truth, ay masyado kang maliligaw ka ng landas. Pero kung sobrang nakakapit ka naman sa truth at hindi nakakapit sa love, magiging uncharitable ka naman sa iyong pakikitungo. At mahalaga yung role ni Easy ngayon sa kanyang anak. Because all the world will tell Sofia everything he wants to hear. But at least nandyan ang ina niya to always ground him sa katotohanan. Si Easy ang anchor ng kanyang anak sa truth. I'm sure ako, kung sakaling mag-detransition yung anak ni Easy na si Sofia, 90% ng kaibigan niya ngayon ni Sofia ay iiwan siya. Pero si Easy, mananatiling nandyan. Kahit na nag-identify siya as trans o hindi. At yun lang ang aking comment. Kung nagustuhan nyo ito, kung gusto nyo ng mga commentary na taliwas sa mga nababasa nyo sa news, sa mainstream media, mag-subscribe lang kayo dito sa The Sentinel PH. And for more, just click this episode right here.